Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sumuli po, nandito na naman po tayo sa ating programang Reaction Mo, Beerado ko. At syempre, bagong lahat, pinasasalamatan po natin lahat po ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, maging mga kababayan din po natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Beerado ko. Okay, so syempre, binabati din po pala natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. At syempre, binabati din po natin maging ang napakabait po na tao at talagang masasabi kong itong taong ito ay tila hulog ng langit po sa buhay namin, sapagkat siya po ay mahirap lamang. Siya po ay masasabi nating kauri natin, mahirap, hindi mayaman, pero ang kanyang puso po ay talagang napakayaman po, napakayaman sa kawang-gawa, no? Ang kanyang puso ay masasabi ko talaga na makikita nyo naman sa kanyang sa totoo lang hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat kay Ate B. Pero ganun pa man, at sana ay ibigay sa kanya ng Diyos ang lahat pa ng kanyang mga pangarap, at sana ay gamitin pa siya ng ating Panginoon sa iba pang mga tao, no, na higit na nangangailangan po kaysa sa atin, no. So, pero ganun pa man, mabuhay ka po Ate B, at syempre ang yung 10 ng yung mga mahal sa buhay, na ipagpalain po kayong lahat, ano. Okay, dumako na tayo sa ating pag-usapin ngayon, mga minamahal ko mga kababayan. So, eto na. So, kahapon po mga minamahal ko mga kababayan, kagabi pala, yes, kagabi. So, bago ako matulog, syempre, tayo po ay nananalangin muna para po sa kaligtasan po natin, maging sa ating mahal na Pangulo, na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay nasa matinding pagbabanta. Katulad po ng ating natatanggap na pagbabanta mula po sa mga, alam niyo na, kung sino-sino yung mga yan na kung saan ay talagang utak kriminal, utak hayop, utak talangka, utak demonyo, utak diablo, no? So, kagabi, habang pinapakinggan ko po yung sinasabi ng Iglesia ni Manalo, yung mga aso niya na nagsasalita po doon sa tablado, abay, ang sabi ba naman, hindi daw sila nag-wiwelga para daw kalabanin ng gobyerno o ang mga kapulisan. Ano yung ginagawa nilang pananakot sa mga kapulisan? Di ba? Ano ibig sabihin nung hayaan nyo silang umalis ng payapa? So, ibig sabihin pala, meron na silang balak na hindi maganda. Doon pa lang, may iniisip na silang malademonyong pag-iisip. Di ba? Ba't nga sasabihin nyo, hayaan nyo sila na umalis na payapa? So, ibig sabihin, talagang may mga demonyo pala talaga, may mga hayop talaga ng mga Iglesia ni Manalo nando doon, na handang manggulo. So, ang isa pa sa sinasabi nila, hindi daw sila nandoon para daw kumbaga sirain ang gobyerno, no? So, pero ang sinasabi nila, pinalalabas nga nila na ang nanggugulo gobyerno baliktad pa, 'di ba? Baliktad pa. Ang sinasabi nilang nanggugulo yung mga kapulisan pa, 'di ba? Pero sa mga hindi nakakalam, tandaan po ninyo mga kababayan, kung sino man ang mga nanggugulo, walang iba kundi sila. Alalahanin ninyo, yung mga nanunog ng motor ng pulis, yung mga nanira ng mga ari-arian ng iba, yung namato sa mga kapulisan, karamihan po doon, mga gangster na membro po ng Iglesia ni Manalo. Siyempre, hindi nila yun. Tatanggi nila yun. Kasi, para sa kanila, gusto nilang lokohin ng taong bayan. Ganun sila kagaling. Sila yung sinasabi sa Biblia na nag-aani may mga tupa pero mga lobo pala.
kumbaga nag-aanyo na nasa liwanag, pero punong-puno ng kadiliman ng kanilang mga gawain, pati mga kanilang isipan. Di ba? O, ito pang mas malupit. Nagsalita ngayon yung walang niya, yung gago, yung siraulo, yung buwiset na bulldog, na tagakagat ng Iglesia ni Manalo, maging ni Sara Duterte. At ang sabi, hindi daw AI yung napapanood natin. Biro mo sa kabila ng napakaraming taong nakikinig sa kanya, nagagawa pa niyang lokohin ng taong bayan. At ang sabi pa nga niya, paano daw magiging AI yun? Meron daw anino. Kung mapatunayan ko sa iyo, Marcoleta, na kaya kong gumawa, kaya kong gumawa ng isang AI na merong anino sa likuran ko. Pag napatunayan ko ba sa iyo yan, na kaya kong gawin yan, titigil ka na, bababa ka na. Dahil panggulo ka lang wala ka namang ginagawang mabuti. Wala ka nang nagagawang batas, simula po naging congressman ka, wala ka nagawang mabuti hanggang sa naging, hanggang naging senador ka, dahil sa pambubudol mo, dahil pinaniwala mo mga Pilipino sa pamamagitan mo, malilibre na mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga mahihirap. Malilibre na sila, lalong-lalo na kung kanilang gastusin lang naman sa kanilang kuryente, iaabot lang naman ng 2,000. Ang galing mo nga mambudol di ba? So ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, gusto niyang paniwalain. Wala pinakaiba to kay Harry Roque, na kahit kitang-kita na yung video na pinalabas niya ay talagang AI, pinalalabas ni Harry Roque na hindi. No? Ngayon, dahil nga sa mas matibay yung ebidensya na AI yung nilabas ni Harry Roque, na ang ating mahal na Pangulo ay nagsasyabu, tumigil na yung hayop. Nabuking na yung hayop. Ngayon, balita ko po mga minamahal ko mga kababayan, itong AI na ito, itong gumagawa ng AI na ito, na siya rin gumawa sa video po ng ating mahal na Pangulo, ay siya din gumawa sa video ngayon ni Saldico. Na kung saan, ginagawa pala ito mga minamahal ko mga kababayan, hindi sa China, kundi mismo dito sa Pilipinas. At base sa ating nakalap na impormasyon, diyan po gumagawa base sa ating nakalap na impormasyon mismo sa lugar po ng Davao. Paano natin masasabi? Tingnan nyo dito po sa ating video, ay sa ating screen, makikita nyo po. May nilabas po dyan na kumbaga mga maleta. Pero alam niyo ba yung mga maleta rin, mga minamahal ko mga kababayan, yan po ay pinicturan lamang po sa mall. Na kung di po ako nagkakamali mga minamahal ko mga kababayan, itong picture na na to, ay nakabase din sa Davao. At ito pa, tingnan nyo meron pinakita doon na sasakyan di umano na ginamit daw para lagyan ng mga ng mga maleta na yon. Ngayon mga minamahal ko mga kababayan, nung tinignan po ng LTO, nung tinignan din po ng NBI at lahat ng ating mga ahensya, yung conduction number, yung sticker na nandoon sa salamin ng natuklasan po mga minamahal ko mga kababayan, na yung sasakyan na yon, nagmamayari na sasakyan na yan ay taga Davao. At ito pa mas malupit. Ito pa mas malupit. Natuklasan na yung sasakyan na to, yung nagmamayari ng sasakyan na to, ng sticker na ito na nakalagay doon sa sasakyan ay taga Davao. Ang malupit ito, ang may-ari ay congressman. Sino ba ang congressman ng Davao City? Mag-isip kayo mga minamahal ko mga kababayan. Ngayon kung hindi nyo kayang sabihin, ako diretsahan ko na pong sasabihin na walang iba kundi si Paulo Duterte. So ibig sabihin mga minamahal ko mga kababayan, lahat po ng mga inilabas na ito o sinasabi ng bidyong ito na kunyari si Saldico, lahat po yan ay panganapo ng mga Duterte. Ang galing talaga din ng mga Ripula. Ang galing nila magsalita, ang galing nila gumawa ng mga video. Katulad ng ginawa nila ng mga nakaraang video na kung saan ay pininiwala nila ang ilan natin mga kababayan na yung nagdodroga doon sa video na yun ng ating mahal na Pangulo. Pero salamat na lang po sapagkat napakagaling po ng NBI, napakagaling po ng ating mga kaisa, kasama, kapatid, na madali nilang natutuklasan kung ito'y tunay o hindi. Ngayon, natanong ko lang mga minamahal ko mga kababayan, ilang pang mga AI, ilang pang mga ganitong mga estilo, o ilang pang mga ganitong pangyayari ang gagawin ng mga Duterte. Para lamang nilangin ang ating mga kababayan ng sa ganoon ay makuha nilang kanilang gusto. So dito pala mga minamahal ko mga kababayan, makikita niyo po mga minamahal ko mga kababayan, mga minamahal ko mga kababayan na talagang masasabi natin na mga demonyo, talagang makikita natin na talagang desperado na po sila. Diba? So gagawin nilang lahat. Biro mo na taon, inilabas yung video na Saldico. Kaya pala may sinasabi si Sara Duterte na meron daw silang ilalabas na kasi
habang sinasabi niya yun, ay ginagawa na pala yung video na yun na naman. Wala yung pinagkaiba doon sa sinabi rin ni Sara Duterte na bago lumabas yung video po ng ating mahal na Pangulo, may sinabi rin siya may ilalabas daw silang ganito, ganyan. Si Sara Duterte din na gano'n. Mga kababayan, talagang matindi yung babae na to. Talagang titignan ninyo, kung titignan niyo siya, magaling siya mag-anyo na parang anghel. Pero ako na po nagsasabi sa inyo, demonyo po talaga tong babae na to. Talagang masasabi kong halimaw sa lahat ng halimaw. Nagtatago siya sa kanyang magandang damit. Nagtatago siya sa kanyang posisyon. Kaya nga ako tatanungin, mga minamahal ko mga kababayan, kung ako po ang ating mahal na Pangulo, gagawin ko na ito ng aksyon. Hindi ko na patatagalin ito. Lalong-lalo na ito si Marcoleta, na kung saan ay talagang tumutulong po sa kahayupan, katarantaduhan, kawalangian nito mga Duterte. Palibhasa kasi bayad. Palibhasa kasi nabigyan ni Sara Duterte na mahigit 500 million nung nangangampanya itong hayop na ito, na kung saan ay nagbabayad ng utang. Diba? So mga minamahal ko mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Dito po sa ating bansa, mga minamahal ko mga kababayan, simula lamang po na nagkaroon tayo ng Pangulo na Duterte, doon na po nag-umpisa na wala ng katahimikan ng bansang ito. Puro kaguluhan, kagutuman, kahirapan, paghihirap, patayan, yan po ang naranasan po ng ating bansa. Kaya nga po, tulad po sinabi ng ating mga mahal na Pangulo, hindi natin hayaan na bumalik pa tayo sa napakadilim. Kaya nga titignan yung mga kulay ng mga ginagamit nilang color, hindi puti, kundi itim. Sapagkat ganun po ang laman ng kanilang mga isipan, ganun din po yung laman ng kanilang mga puso. At ganun din yung kanilang mga gawain na mas maitim pa sa alkatran. Diba? So hindi ko lang alam mga minamahal ko mga kababayan kung ano pang gagawin nila. At ano pang mga hakbang ang gagawin nila para masira po ang ating mahal na Pangulo. Pero tulad din ng sinasabi ko palagi dito, kahit anong gawin nila, hindi mananaig ang kasamaan sa kabutihan sapagkat marami po tayo na naniniwala sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo sapagkat iba po ang kanilang sinasabi sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo na kung saan sinisira nila at sinasabi nilang ganito, ganyan, pero iba po ang ating nakikita. Kundi tayong lahat ay talagang humahanga at talagang napapawaw sa ginagawa po ng ating mahal na Pangulo sapagkat siya po ay tunay na Pangulo na naglilingkod po sa ating inang bayan na wala pong kahit anuman na pandaraya, panloloko. Kundi ang lahat ay punong-puno po ng katotohanan. Katotohanan ay pinapakita po niya sa taong bayan. Na pinapakita niya ang kanyang tunay na pagmamahal, pagmamalasakit at tunay na pag-ibig sa sa ating inang bayan. No? So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kitang-kita naman po na desperado na sila. At sa ginagawa nilang ito, nagbabakasakali na lang po siguro sila na sa pamamagitan po ng kanilang mga paninira, mapapababa na nila ang ating mahal na Pangulo. Pero nagsalita na po si General Browner, na pinuno po o Chief of Staff po ng Armed Forces of the Philippines, na kung saan ay nagsabi na hindi sila kakampi, hindi sila sasama sapagkat alam nila kung ano ang tama at ano ang mali. Mga minamahal ko mga kababayan, ang kapal nga ng mukha ng Iglesia ni Manalo eh. Bakit? Sa mga hindi nakakaalam mga minamahal ko mga kababayan, kaya po sila nagkaroon ng ganong kalaki simbahan dyan sa Central. Dahil po yan sa ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oh? Noong mga panahon po kasi ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dahil ito nga pong si Felix Manalo ay talaga todo paawa po dito po sa ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naawa po siya. Dahil mukhang mga yagit noon itong mga Iglesia ni Cristo. So dahil sa awa po ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tinayuan sila ng chapel, tinayuan sila ng simbahan, ayan, hanggang sa naging central na ito. So ibig sabihin, walang Iglesia ni Cristo kundi po dahil po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero tingnan nyo kung anong ginaganti nila. Alam niyo ba? Nung kudita, no? Nung EDSA 1, sa kabila ng itinulong, sa kabila ng ibinigay ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. dito po sa Iglesia ni Manalo, nagawa nila makipagkaisa doon po sa nagpatalsik po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At alam niyo ba kung sino-sino yung mga naging kasama? Yung mga membro po ng Iglesia ni Manalo ng mga sundalo. Sila po ay inutusan ni Felix Manalo na traidorin ang pamahalaan. Kaya yun ang nangyari. So, tinulungan sila para magmukha silang tao, para mayroon silang simbahan na maganda. Ang ginawa, yung tumulong sa kanila, tinrider pa. So hindi na ako magtataka kung bakit nagkakasama, nagkakasundo. Ito si Sara Duterte, maging itong Iglesia ni Manalo. Dahil pareho traitor po itong mga hayop na ito. Ngayon sasabihin nila, mas traitor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasi kung hindi dahil kay PRRD, hindi nalilibing sa kulungan sa libingan ng mga bayani si dating Ferdinand Marcos Sr. Ito rin tandaan ninyo. Kung palakihan ang utang na loob
Mas malaki utang na loob ni Rodrigo Roa Duterte. Dahil tandaan ninyo, si Rodrigo Roa Duterte po, maliit lang ang kanyang lamang kay Leni Robredo. Kung nataon na ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Marcos ay napunta kay Leni Robredo, panalong-panalo po si Leni Robredo. Tandaan ninyo, panalong-panalo po si Leni Robredo. Napansin ninyo, naalala ninyo, konti lang yung lamang ni Rodrigo Roa Duterte kay Leni. Kaya nanalo si Rodrigo Roa Duterte dahil sa sinuportahan sila ng mga Marcos. At ang kapalit po ng pagsuporta ng mga Marcos para sa hindi mga nakakalam, sa mga kapatid at hindi nakakalam, ay yung pagpapanibing ni Rodrigo Roa Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. So, ibig sabihin, wala pong utang na loob ang ating mahal na Pangulo sa kanila. Kaya pala hindi nagdalawang isip ang ating mahal na Pangulo na ipakulong si Rodrigo Roa Duterte sapagkat hindi totoo na walang utang na loob ang ating mahal na Pangulo. Kundi, binayaran lamang ni Rodrigo Roa Duterte o ginawa lamang ni Rodrigo Roa Duterte yung naging kasunduan nila. Na kapag tinulungan ng mga Marcos si Rodrigo Roa Duterte sa Luzon, makuha ni Rodrigo Roa Duterte ang boto ng buong Luzon, ililibing ni Rodrigo Roa Duterte sa libingan ng mga bayani ang ama ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So babalik tayo dito po sa katulong-gisang kagaguhang kahayupan nitong Iglesia ni Manalo. So ito na. Ang sabi nila, yung welga daw nila, yung rally nila na yan, ay may kaayusan daw. May kaayusan ba yun? Sa tingin niyo may kaayusan ba sa mga nanood po sa rally ng Iglesia ni Manalo? May kaayusan o may katarantaduhan? May kaayusan o may kahayupan? May kaayusan o may kamonggulo yan? Diba? Ginagawang tanga, ginagawang bobo ng mga ulupong, ng mga aso ni Eduardo Manalo ang mga Pilipino. Pero kung sa bagay, matagal naman na silang sanay naman loko sa mga Pilipino. Libo-libo mga Pilipino, milyon-milyong mga Pilipino ang niloloko ng Iglesia ni Manalo. Kaya sanay na itong mga ito. Kaya para sa kanila, ano na lang nila to? Parang wala na lang. Hindi na sila natatabla ng hiya. Biro mo, paniwalain ba naman ni Marcoleta yung mga Pilipino na kapag EI daw wala daw anino. Kaya nga sabi ko papakitaan kita ngayon Ha? EI, may anino. Diba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, pag naniwala ka sa mongoloid na to, ito sa tarantadong Marcoletang itong malaking mata, na panot naman, wala namang buhok, naglalagay-lagay lang ng wig, para lang magmukhang tao, pero pag walang buhok ito, magkamukhang-kamukha ito, si Bato de la Rosa at pati ito, na para yung puwet ng demonyo. Diba? O kaya mga kababayan ko, mga Katolik ko mga born again, huwag tayong makisama sa mga ulupong nito, sa mga hayop na ito. Pangalan lang na Iglesia ni Cristo sila, pero ang totoo, ginagamit lang po nila yan. Walang pinagkaiba yan sa KOGC. Dito kay Kingdom of Jesus Christ. Nakikibuloy, yung bulok, yung siraulo, yung gago na founder niyan. O maging dito sa Jesus is Lord, na ngayon ay talaga masasabi natin, lahat ng gumagamit sa pangalan ni Jesus Christ na nasa politika, talaga masasabi natin mga demonyo, mga hayop. Ito yung sinasabi sa Biblia, na balang araw gagamitin nila ang pangalan ng ating Panginoon, pero sa hindi magandang paraan. Diba? Sila yun, mga lobo. No? So sa mga kababayan po natin, lagi po natin ninangiyahan ang ating mga mahal na kapatid, na ipanalangin po natin palagi ang ating mahal na Pangulo, sapagkat nakikita nyo naman po kung ano po ang nangyayari ngayon. Marami po sa mga kababayan natin na naluloko o napapaniwala po ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. So ipanalangin natin sila, lumiwanag yung kanilang mga kaisipan at makita nila ang katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan na kanilang nakikita. Diba? So dito po sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo, medyo bumabait-bait naman sila ng konti ngayon dahil nga doon sa pahayag natin na kapag sila ay nagpakita ng hindi maganda, ay talagang titirahin natin sila. So medyo mabait-bait na sila ngayon dahil medyo natatakot na sila sa atin dahil hindi nila tayo kaya, di ba? So kay Eduardo Manalo, yung abnormal na mongoloid, makinig kang mongoloid ka. Kausapin mo yung mga membro mo na huwag gagawa ng kahit anong kalokohan. Usapan natin yan. Huwag kang tuminutino ka. Kaya
Gusto ko magpakabait kayong lahat. Ha? Yung mga iglesia ni Manalo, magpakabait kayong lahat. Kasi alam niyo naman kung anong mangyayari sa inyo kapag kumilos na ako. Ha? O, ito, galit na naman sila. Pag nagsasalita tayo ng ganito, kala kasi nila, nabibiro lang tayo. No? So, sabi ko nga, huwag yung hintayin na kung sa kay Fernando po Jr. pa, mapuno yung salop. Diba? So, sa mga kababayan po natin, patuloy po natin panalangin ating mahal na Pangulo. At kitang-kita ko po ang grabing panluloko ng ating mga kalaban. Magmula sa EI, magmula sa istorya na hindi tama. Alam naman natin mga desperado na sila dahil lahat sila ay makukulong na. Malapit na. Magmula kay Bato, kay Bongo, kay Sara. Ito, si Marcoleta mukhang malapit na rin to. Dahil marami ng kalokohan na ginagawa. Ilang buwan pa lang sa pagiging senador, kitang-kita na yung kawalang yan, yung katarantaduhan, yung kahayupan. Puro sungay na nakikita ko sa pagmumukhang ito. No? Pati mata niya, mukhang tinutubuan na rin ng sungay. Grabe yung kawalang yan, kasinungalingan ng hayop na to. Kaya sa'yo Marcoleta, ikang putang ina mo nga, kung buhay ka pa ngayon, tuminutino ka namang hayop ka. Ngayon, kung gusto mo akong makausap, message mo ko, usap tayo, hindi kita atrasan. Baka mura-murahin pa kitang tangina mo ka. Ha? Pero hindi lalaban si Marcoleta sa akin. Nanginginig sa takot tong hayop na to. Hindi to makikipag-usap sa akin dahil unang-una, duwag to. Ang kaya lang nito, yung kaya niyang kausap. Pero sa akin, hindi makikipag, kung kaya mong murahin yung iba, sa akin, hindi ka kakasa, Marcoleta, maniwala ka. Baka yung wig mo, isampal ko pa sa yan. Diba? Oh, so, tuminutino ha, tandaan mo yan, Marcoleta, tuminutino. Hanggat hindi pa ako kumikilos, tuminutino ka na. Mahirap na. Kung naging senador lang ako, kasama ako dyan sa pagiging, dyan sa hearing dyan, babatuhin ko ng bangko, hahatawin ko talaga to. Diba? Lahat ng sira ulo, kahit si Robin Padilla, hindi naman lalaban sa akin ng mano-mano yan. Kung mano-mano lang, magaling lang sa pelikula, pero kung mano-mano, hindi yan. Diba? Action lang yan maganda, kasi may take 1, may take 2, pero sa akin, walang take 1, take 1. Basagan agad talaga ng mukha. Diba? Oo. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating bayan, mabuhay po ng pamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.